Hindi pa tapos ang araw ng pag-ibig dahil para sa mga kilalang mga komedyante sa ating bansa, ang love hindi pang isang okasyon lamang. Dapat daw ito ay araw-araw. Yan ang formula na kanilang ituturo sa atin ang huwag seryosohin masyado ang buhay. Deadma lang sa mga intriga at chismis, basta ang focus laging kay Mrs. Dahil para sa kanila, everyday is my funny Valentine. Flowers, chocolates, mga regalo. Naku, hindi na uso yan. Ayaw mo? Dahil ang mas in ngayon para pakiligin ang inyong mga lovey-dubs ay ito. Utang ka ba? Bakit? Kasi habang tumatagal, tumataas interest kasi. Yes, mga funny pick-up lines at mga jokes na nagpapakilig. Tipid na, personalized pa. Yan rin ang mga suwabing moves ng tatlong prinsipe ng kalokohan. Katatawanan sa Philippine showbiz. Sure ball daw na mapapa-yes ang inyong nililigawan. Sa mga may misis naman, itaga nyo daw sa bato. Ito ang gayumang hahanap-hanapin nila sa inyo. Matik na daw yan, straight from experience ni na Alex Calleja, Nico Natividad at OG Diaz na napahok ang kanilang mga misis. Ang motto kasi ng tatlo, a happy wife is a happy life. Hindi sa angking kagwapuhan at karisma na bighani ni gandang lalaki grand winner at dating hashtag member Nico Natividad ang kanyang asawa na si Shelo. Napasagot niya raw ito dahil sa pangmalakasan niyang mga jokes at malupitang mga punchline. Hindi alam ng marami, nagsimula pala ang love story ng dalawa bilang magtropa, BFF noong una. Pero hindi mapigilan ni Shelo ang ma-fall dahil sa pagiging simpatiko at galing sa pagpapatawa ni Nico. Besties kayo? Opo, hanggang sa nagkainlaban. Napakilala, naging magkaibigan, tapos nakakaramdam ako sa kanya, siya rin pala meron. Natatawa po kasi ako sa kanya palagi. Talagang alas ng lalaki yung napapatawa niya yung girl, no? Opo. Kailangan huwag ka mauubusan ng topic, di ba? Sabi Correct. nila. Kahit anong wala nang mapag-usapan, minsan tinatanong ko na lang ilang ngipin ng tatay niya. Ano yung nasa lang, yung mapag-usapan na lang po kami, bawal lang dead end. Kwento pa ng dalawa bago na uwi sa sakalan, kasalan, nag-live-in muna daw sila. Nagsama muna daw sila. Tinana ni Nico si Shelo. Aminado si Nico, hindi pala madali ang responsibilidad ng lover boy na komedyante pa sa totoong buhay. Kailangan daw palang seryosohin niya ang pagiging asawa at ama sa kanyang mga anak. Ilang taon ba kayo nung nagsama kayo? 21. 21, oo. Pinayagan ka ng nanay at tatay mo? Hindi po. Tanan po. Tanan. Hindi po pinapaalam pag tanan. Hindi kami kinausap, matagal. Doon ko naramdaman yung hirap. Mahirap talaga yung magtanan. Pero syempre nga, bawal ibalik kasi buntis po siya nun. Nilaban talaga namin. Pero may trabaho po siya, nagwe-waiter po siya. Wedding coordinator din po. Pinasok ko rin siya, sabi ko gusto mo kumita kasi pay after yan eh. Pero sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan din pala ang tuloy. 2021 ng ikasalang dalawa sa Nasugbu, Batangas. Sinong mag-aakala na ang Joker magiging emosyonal sa kanyang wedding vow? Hindi ko makakalimutan yung araw na sinabi mo sa akin na naniniwala kang magbabago ako. Lingid kasi sa marami, naging alcoholic pala itong si Nico noon. Umabot pa raw sa halos hindi na niya makontrol ang sarili. May times kami sa relasyon namin na, alam niyo ba, mahirap din, may pinagdadaanan din kami. Naging alcoholic siya eh. So talagang hinahanap ko siya kung saan-saan. Pero ngayon hindi na po ako umiinom. Sober na po ako. Pero love conquers all. Hindi iniwan ni Shelo si Nico sa panahong hindi na nakakatawa ang kanyang mga desisyon sa buhay.
Ipinaglaban ni Shelo ang kabiyak at muling ibinangon ang pag-asa para magkaroon ng masayang pamilya. Anong nangyari sa'yo na bigla kang nagbagong buhay? Muntik na siyang mapaanak nung buntis dahil sa kalasingan ko po. Takot ako baka makuryente siya. Tumakbo po talaga ako Oh, pababa. lagan. Ano po yun kabuwanan ko, napanganak po ako, kinabukasan. Sabi ko siya. sa'yo na to na tama na, baka mamaya may mangyari pa. Sa loob ng 12 taon, magkasama silang tumawa at umiyak. Sabay ding dumepensa sa pukol ng mga intriga at kontrobersya. Lalo kay Nico sa pagiging artista. Niyakap nila ng sabay ang pagbabago sa kanilang buhay. Hanggang si Nico naging isa na rin sa paboritong content creator sa social media. What's up mga ka-idols at welcome sa aming vlog. Aminado ang aktor, malaki ang naitulong ng vlogging sa kanilang kabuhayan. Sobrang nagpapasalamat ako sa Facebook. At kumikita ka dyan. Kumikita rin po. Oo. Lalo pag may mga product. Sa totoo lang po, kahit pang babae po, pinasukan ako. Kami mag-asawa, nagtutulungan kami. Tinutulungan niya ako sa mga trabaho ko. At syempre, tinutulungan ko rin siya sa business niya dito sa Sako Skin. Sa mga product niya, ginagamit ko to, pinopromote namin to. At syempre, pinagpa-practicean din niya ako. Kitang-kita naman resulta sa mukha ko, di ba? Ate, tawagin mo kay driver. Magpapalagay lang ako lotion sa likod. Titigan mo lang. Pagkatapos Yun nga lang, nalinya si Nico sa mga acting na pang-Becky. Hindi naman siya mahilig sa girls. Mahilig siya mag-girl-girl lang. Ay, oo nga. Bakit ganon? Meron bang percentage? Wala naman. Pero sabi ko nga, hindi man ako maging leading man, baka maging leading lady man ako sa mga project. Nalilito iba, akala nila is nagbabakla-bakla na ako. Ginagaya ko rin kasi dito, hindi lang yung LGBT, pati kilos ng mga babae. Kung paano magselos, kung paano mag-inarte, kung paano kiligin. Sample ka nga. Kunyari, ganyan. Hingi ako sa inyo advice. Kunyari, ganyan ako. Ay, alam mo, Corina. Hihirapan mo ako. Kung po Yossi. Yung mga ganyan mga kilos na drama. Pati yung pop-out ko daw gusto na yung ganyan. Di ba? Yung biglang nareretoke yung ilong. Oo nga. Ganun ba yun? Para tumamos ang ilong. Tumatamos. At pag nagtitipid ka pa, huwag ka na magpagaw galaw. Oo nga. Breathe in lang pala. Hirap lang huminga. Bumenta na sa netizens ang mga Becky moments ni Nico, tulad ng eksenang ito sa kanyang gym instructor. Meron pang pagkekerengking na parang nagdadalaga. At ang pinakatinutukan ng lahat ay ang matamis na lambingan nila ni Zeus Collins. Diyos ko po. Nasaan si Sue? Nag-park lang. Ano? Numero to CR. So, hindi ka naman nagseselos kay Zeus. Hindi naman, pero nagugulat ako minsan sa mga ginagawa nilang content. Hindi rin po ako naiilang sa kanya kasi best friend ko Kaibigan siya, namin. best man ko siya nung kasal. Tsaka tulungan kami, sabi ko sa kanya, trabaho itong ginagawa natin. No? Diba, wala tayong project sa TV, tayo gumawa. Pero hindi lahat saya. Enero ngayong taon, binato agad ng kontrobersya si Nico. Sa pagkakataong ito, seryosong inakusahan si Nico ng isang kasambahay. Sa mga patutsada ng kasambahay, matapang na hinarap ni Nico ang mga isyu sa kanya. Sa programa ni Senador Raffy Tulfo, pinagharap ang dalawa. Sa kalagitnaan ng komprontasyon, lumabas ang katotohanan na pagkukulang pala talaga ng kasambahay ang dahilan kaya nag-post si Nico sa social media. Sinang-ayunan naman ni Senador Tulfo ang komedyante laban sa reklamo ng kasambahay. Dagdag ni Nico, hindi pwedeng manahimik lang siya sa mga maling akusasyon dahil sa batas dapat lahat patas. Ano naman itong nangyari sa kasambahay ninyo? Ako, nabalita mo dahil sa social media, nabalita. Na 44,000 po ako eh. Oh, so bumali sa'yo ng 44,000. Bumali. Tapos? Hindi na po nagparamdam. Gulat na lang kami, nandun na siya sa isang programa. Oh. May mga screenshot kami na nagpapadala kami sa kanya ng bali. Kung ano po yung totoo naman, sinabi ko lang po. So, naawa naman kami sa kanya kasi syempre baka hindi rin stable yung pag-iisip niya dahil sa dami ng problema. Kaya lang, hindi rin namin kagustuhan na
dumaan pa sa ganong proseso. Hindi pa nga nakaka-move on ang mag-asawa sa kasambahay na nag-akusa. Sinundan agad ito ng hindi magandang chismis sa piyestahan na kumalat agad sa social media. Hindi rin pinalagpas ni Nico ang malisyosong komento ng isang host entertainer na nakasama niya sa isang piyestahan. Giit ni Nico wala siyang ginawang masama at naging profesional siya sa kanyang trabaho. Agad ring binura ng entertainer ang kanyang post pero maagap na sinagot ni Nico ang fake news daw na ito. Ano naman yung sa piyestahan? Hindi ho nakakain kay Kapitan eh. Oh, hindi totoo nga. Ang sagot ko nga po doon, ang usapan po pag nagpe-perform, standby area, perform, uwi. Yun yung dapat maintindihan ng iba. Hindi ka pwede na kailangan pumunta ka doon, may dadaanan pa doon. For safety na rin po yan eh. Masaya si Nico na biniyayaan siya ng mapagmahal na asawa at maunawaing partner. So anong sikreto? Pakikinig sa isa't isa. Wala yung ako yung lalaki, ako yung mas dominant, yung gano'n. Ako yung malaki ang kinikita, dapat ako ang nasusunod sa bahay. Hindi. Dapat walang ganun. equal sa bahay. Ayan. Magbigay mo na yung bulaklak, yung pa tinatago Yan, yun eh. Oh, di ba? Nakatipid-tipid Uy. ka na naman. Ayan. Happy anniversary. Yung asawa ko ba, ang galing ng mga babae maipag-away sa public. Galit na sila sa'yo, pero hindi halata ng public. Yung asawa ko nagsasayaw sa party, inaaway ako, walang alam pa naman pa ako sa paligid eh. Ang tato ka, Alex ha. Naiinis ako sa'yo, pero yari ka sa mga pag-uwi natin sa bahay. At kung pagiging komedyanteng lover din naman ang pag-uusapan, abay valedictoria na dyan si Alex Calleja na may napatunayan na sa industriya. Sa kanyang mga gig at show, lahat ng tao umuuwing masakit ang panga at tiyan sa kakatawa. Pero alam nyo ba na ang kwentong pag-ibig ni Alex ay naku, kakaiba? Parang kasi hindi ikaw yung dala niya nung isang beses. Parang maiklibok ng blonde. Typical sabi ko sa inyo. So na-in-trouble ka na sa kanya ng ganon. Hindi naman, ito ang maganda sa pagiging komedyante. Hindi mo alam kung ano yung seryoso at hindi. Hindi uubra ang pagiging chill at happy-go-lucky noong siya ay nanliligaw pa sa kanyang misis na si Dana. Takot lang ni Alex na magbato ng bad jokes dahil siguradong bala ang kanyang masasapo. Nung una, ayaw ka ng dad niya. Hindi, ganito muna. Okay. Kaklasmate siya lang pamangking ko. Paglingon ko, mahangin-hangin pa, papasok. Naka-apple green, slow motion. Magandang kolehyala ang nagpatibok ng puso ng Kengkoy at pabibong si Alex noon. Na love at first sight si Alex kahit alam niyang langit at lupa ang pagitan nila. Nakaramdam ka ba noong una kayong magkita? Wala. Okay lang. Oh. Hindi ko pa nararamdaman na papakit siya nun. Ito ngayon, graduate, nagtrabaho sa Metrobank, Oh. teller. Oh. May kotse, ako wala. Susunduin ko siya, ang gagawin niya, bibigyan niya sa akin yung susi ng kotse. Hintayin mo ako sa kotse para hindi ka naman mainit. Ang gagawin ko rin na, bubuksan ko yung kotse, nakatambay ako sa passenger seat. And minsan, sinundo ng boyfriend. Yung boyfriend, magkasabay sila, bumukas yung driver seat, siya sasakay, nandun ako sa passenger seat, bumukas yung passenger seat, yung boyfriend, nagkatinginan kami. Oh. Sabi ko, i-check up ko lang yung kotse. Kasi parang kung nagpanggap na lang ako na parang mekaniko. Bilang umulan. Ang drama! Paatras yung kotseng galant. Tapos naiwan ako habang nakatingin sa dalawa. Parang gumagano ako. Okay naman, okay yung kunyari kotse. Tapos umulan. Sanchay, ikaw ba yan? Yun ang simula. Nag-split na sila. Oh, nag-break na kayo. Oh, Kasi hindi naman nagselos eh. So, parang yun na yung eye-opener sa akin na di siguro kami nitong isa. Ito siguro. Oh, may gusto ka na kasi sa kanya. Di ba, ha? Oo. Pinatunayan ni Alex sa mga magulang ni Dana na siya ang nakatadhana sa dalaga at ang Mr. Right para maging mister ng kanilang prinsesa. Yung unang dalaw ko, nung nakita na ako ng nanay, sinabihan siya na, palabasin mo, adik yan. Ay, sabi sa kanya, ayoko dyan, mukhang adik, ginayuma ka yata. Siyempre, pag pinagbabawalan, mas tumatakas. Anong nagustuhan mo sa kanya? Opposite kasi siya nung boyfriend ko before. Hindi mo kailangan mag-isip ng pagkwekwentuhan nyo. Pagkatapos, nagkaseryosohan na. Oo, 6 months lang to sa spa na to, nabuntis. Oh. Siyempre nagalit. Ang ginawa ng mother,
Pinaglayo. Pinaglayo kami, dila na to sa Bacolod. Ano naman yung sulat ng daddy mo? Nakalagay doon na in-explain niya ba't niya kami pinaghihiwalay para raw magkaroon ng sense of responsibility Tama si nga Alex. naman. Naging running joke na nga ni Alex kung bakit siya natanggap ng kanyang mother-in-law. Nag-aneurysm yung mom ko. So, balik ako ng Manila. Tapos yun na, parang ayaw pa rin sa kanya. Tapos nagno-novena ako. Nung okay na siya, sabi niya sa akin na sige, pwede na kayong magpakasal sa civil lang. Hinahanap ko yung doktor, gusto ko magpasalamat. Baka may, kasi aneurysm, baka may nagalaw sa, may natahi. Oh, Basta paggising ka, pagsabi, o sige, pwede na kayo magpasalamat. Pero may kondisyon. Ang condition nila, kahit kasal na kami ng civil, tapos parang 5 months pregnant na araw. Oo. Hindi pa kami pwede magsama. ang naging inspirasyon ni Alex sa bawat piyesa ng kanyang stand-up comedy. Yung asawa ko, naging plantitos at plantitas. Yung asawa ko, Unang-una, sa mga nagtataka na, ba't pumapayag asawa ko sa paggamit ng mga jokes? In fact, to tell you honestly, may mga jokes ako siya mismo Nagtuturo. Oo. Minsan na Totoo? nag-aaway kami, tumitigil kami para lang sabihin niya na, sandali, okay to pinag-aaway natin, nakakatawa to, isulat mo. Nakuha na raw ni Alex ang tamang formula pagdating sa pagpapaligaya ng misis. Hindi pwedeng laging joke time. Dapat din may seryosong commitment at time for loving-loving. Ang sekreto ko, sa tingin ko hindi talaga totoo yung 100% lagi na mahal mo isang tao. Oo. Medyo mapipressure ka talaga doon. So, it's case-to-case basis. Minsan mahal mo, minsan hindi mo mahal. Minsan galit sa'yo, minsan mahal ka. So, natutunan ko yan sa buhay na gawin mo lang yung mga bagay na kaya mong panindigan. Speaking of commitment, mission din daw ni Alex ang magpasaya at magpatawa, hindi lang sa kanilang tahanan kundi sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ng mundo. Kasama ang The Comedy Crew. Muli silang maglilibot abroad para magbigay ngiti sa mga kapwa Pilipino. Pang-international na talaga itong kaibigan nating si Alex Calleja. Itong Valentine's Day, meron ka daw regalo sa mga in love. Madam, nasa Singapore ako, February 15. 2 shows ngayon, 4 p.m. and 7 p.m. Diyan sa Alliance Francaise. Oh, Alliance Francaise! Sa may Singapore, ticketmaster.sg. Bili na kayong ticket. Masaya to dahil pangalawang beses ko na dito at sold out palagi. Wow! Saka, madam, singit ko na rin. Kung hindi kayo makapanood, nandiyan ako sa Adelaide, Australia. March 6, Crown Plaza, Boston Lakes. So, check nyo lang ang ariscalia.com at andacomedy.com. At madam, ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Netflix ko, pangalawa, sa March 19. Wow! Yes, of course, kayo tumulong sa akin last year. Ngayon, may March 19 na naman ako. Past is past. Past is past. Yan ang sagot ko lagi. Pero malabo sa babae yan, past is past. Ang Past is magagaling, past ang daling makalimot sa ibang bagay, pero yung atraso ko, kahit 6 years ago, 10 years ago. Ayan. Sa totoo lang, hindi naman daw sila joker o comedian pagdating sa pagiging asawa at ama. Seryoso sina Alex at Nico sa kanilang role bilang padre de pamilya. At sang-ayon naman ang kanilang mga misis na swerte sila na ang kanilang mga mister ay mga komedyante. My Funny Valentine. Yes, ang kwentong pag-ibig, The Hilarious Side of Love. Sa Singapore. How cute naman. Ang Yes. ganda. O, nasa na yung bulaklak mo? Siyempre, ako pa. Ay, meron Hindi na ako na. komedyante. Yan. Oh. Happy Valentine's. 29 Valentine's na kami. Oo nga. Ang edad ng anak ko, 29 years old. Oo nga. So, yeah. Diba? O, 29. So, wala namang regrets. Walang pagsisisi. Akala ko minsan. Hindi, joke lang. Ang Valentine's Day, hindi lang daw dapat one day, kundi every day. Dahil para kina Alex at Nico, ang pag-ibig dapat may oras. Lalo na kay Mrs. para bawas inis. Basta comedian, entertainer, sweet lover. So hindi ba, Nico tsaka Alex, talagang advantage nyo na nakakapagpatawa kayo ng babae? Stable na ako sa kanya eh. Ganon, ah. Hindi, ang mahirap kay Nico kasi nakakatawa na, may tsura pa, gwapo. Oo. Ako kasi, kailangan mo ko titigan ng matagal eh. Nakaka-proud din yung kapag naririnig mo yung mga kaibigan ng misis mo na nakakatawa talaga yung asawa mo. Siyempre, kung naririnig mo ngayon. Ano ka ngayon? Proud, no? Proud, oo. Pero bakit ganon? Sa gitna ng aming kwentuhan, mukhang may nagkakadevelopan. Aray ko po.
Alex, Oh. Valentine's na. Ano yun? Ano gift mo sa akin? Uy! Isa lang yan. Ano nila mo red gusto ko? Siyempre, nakita ko yung underwear mo eh. I hate you! Kiss mo ako. Tigis talaga kita. Tigis na talaga. Mahina ako sa tukso. Sumama na yata sa federasyon ni itong sina Alex at Nico. And speaking of federasyon, normal na galawan yan para sa OG ng komedya mula pa noong dekada 90. Walang iba kundi si Mama OG Diaz. Nag-focus ka talaga sa YouTube channel mo. Anong pandemya, nag-create kami nito. Itong sa amin ni Mama Loy, yung OGDS Showbiz Update. At yun nga, parang nagugustuhan na nila. So, once a week lang, bigla namin ginawang every other day. So, ayun na, mag-aanim na taon na kami. Open book ang buhay ni OG sa publiko, lalo na pagdating sa kanyang love life. Matatandaang una niyang inamin dito sa Rated Corina ang relasyon niya sa isang babae, si Georgette, na siyang ina rin ng kanyang 5 anak. Sa unang anak ko pa lang, niready ko na yung sarili ko na eto na, nanay na ako. Kailangan kong maging responsible bilang nanay. Yun nga rin ang takot ko nung una. Yung mga bata, baka tukso-tuksoin, ibuli sila dahil ang daddy nila bading. Sa panahon ngayon, hindi na siya issue eh. At ngayon, makalipas ang 4 na taon, muli naming binisita si OG sa kanyang tindahan ng chismisan sa Quezon City. Siya na ang isa sa kinikilalang vlogger at showbiz commentator sa bansa. Dito muna ako sa 2 channels ko. Okay. So itong OGDS Inspire, saka yung OGDS Showbiz Update. Showbiz pa rin. Showbiz pa din. Ngayon, proud si OG na sabihin na napalaki niya ng maayos at mababait ang kanyang mga anak. Panganay ko ay 24 years old na. So, chef siya ngayon. Tapos, yung pangalawa ko, kumukuha ng med. So, 22 years old siya. Tapos, yung pangatlo ko ay 18 years old. Tapos, 16 and then 8 years old. Biro ni OG Diaz, gusto rin daw niyang mapabilang sa Guinness World Record bilang isang natatanging Becky na chick boy. Wala pa sa Guinness na yung playboy na bakla. Hindi, joke lang. Dagdag ni OG, Valentine's Day man o hindi, sinisigurado niyang nagagampanan niya ang pagiging tatay at partner. Marami na rin siyang napauso at nag-viral na pasabog sa online. Isa na dyan ang aktingan sa workshop na talagang tumatatak sa mga reel at vlogs. Siyempre, hindi niya ako tinatantanan at pina-experience niya sa akin ang 4 na level ng dramahan at sigawan. Ano sinasabi mo? Level 3. May araw ka rin, mabubulo ka sa impyerno. Ay, ang galing, ha? Aliw, di ba? Anong senyo? Pasado ba? Si OG lang ang nakapagpagawa sa akin yan. Ano sinasabi mo? Hayop ka? May araw ka rin! Mabubulo ka sa impyerno! Mas mataas nga sa 3 in fairness. Parang parang... Oo, galing, Mas ha? may vocalization, Yes. ganon. Kailangan, ha? Ramdam na ramdam ko yung galit sa tinig mo. Okay. Miss ko rin, ha? Pasado. Okay. Ano sinasabi mo? Ano? Hayop ka? Hayop ka, may araw ka rin. Chinalasin na kita! Ay, sandali. Ang ngiti at tawa ay sadyang walang katumbas na halaga. Mas madaling araw magpaluha kaysa magpasaya ng kapwa. Ito raw ang calling ni na Alex, Nico at OGD. Ang punuin ng good vibes at pagmamahal ang mundo ng online at showbiz. Pero kahit sa kanilang trabaho, mas prioridad nila ang happiness ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang komedyang libre at may totoong pagmamahal.